everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, wala sa listahan nila. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. Hello beautiful people! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At eto nga, pag-uusapan natin ngayon, yung mga naglalabasan na prediction. Ay nako, ang reaction nila, ay bakit wala si Miss Philippines? Ay bakit hindi number 1 si Miss Philippines, hindi na daw mananalo. So yun, nakakaloka yung mga panay, no? Sa totoo lang, naluloka talaga ako at nai-stress ako sa mga panay na ganito. Yung alam mo yun, yung tipong parang wala na silang inabangan kung ano yung ilalabas ni ganito, ano yung ilalabas na ganyan. Galit na galit sila, pero nakatutok naman sila lagi doon sa mga inaabangan nila, di ba? So ako para sa akin, just trust the process kasi. Oho. Magtiwala kayo sa proseso. Magtiwala kayo sa kakayahan ni Asia. Magtiwala kayo sa pwede niyang ipakita. Maaring yes, hindi siya manalo. Maaring yes, manalo siya. May chance kasi nakikita naman natin na, alam mo yon na ginagawa naman niya yung part niya eh. Ibinibigay niya yung best niya sa lahat ng aspeto. At kung mapapansin mo, hanggang ngayon, from day 1 until now, very consistent siya. And then, lagi ko nga sinasabi, mahaba pa yung tatakbuhin ng pageant. Marami pang pwedeng mangyari. Marami pang mangyayari, marami pang magaganap. Dahil, syempre, hindi pa naman tapos ang laban, di ba? So, marami pa, 3 linggo pa yung hihintayin natin na proseso bago natin malaman kung sino nga ba ang mananalo at sino nga ba ang mag-uuwi ng corona. So, sana pagkatiwalaan na lang natin yung proseso na ipapakita dito ni Asia. Yun lang. Wala kayong dapat ibang gawin kundi suportahan, ipagdasal at magtiwala. So yun lang, kasi hindi natin kontrolado eh. Hindi natin kontrolado kung ano ba ang magiging resulta nito. Ang tanging alam ko lang, lumalaban siya at pinapakita niya yung best niya. Pero kasi syempre, hindi naman porkit na pinakita niya yung best niya at nakikita natin na lumalaban siya, panalo na tayo. Syempre, depende yun sa ibang mga candidates, kung malakas din ba sila sa paningin ng honor, mga ganon. Kasi alam naman natin ang Miss World na hindi naman to easy, di ba? Mahirap manalo dito. Pero magtiwala tayo sa proseso na ipapakita ni Asia sa kompetisyon. At yun sana ang ibigay natin sa kanya kaysa na maging toxic tayo na parang ano ba, mananalo na si Vietnam. Si Vietnam kasi ang host country. For sure kay Vietnam yan ibibigay. Pero gusto ninyo manalo sa Asia. Pero ganyan kayo mag-isip. Sana kung gusto ninyo na manalo ang pambato natin, think positive para sa maglaban niya. And then, tingnan na lang natin. Tapos sa kanila tayo magbigay ng reaction in the future. For now, wag natin silang pangunahan. Wag natin hayaan na pumasok sa utak natin yung mga negatibo. Di ba? Sana nandoon lang tayo sa proseso na positibo at magtiwala. Kasi ang hirap eh, hindi madali yung ginagawa ng candidates natin. Siyempre, lahat naman tayo gusto natin manalo siya. Pero paano siya mananalo kung ang mga mindset ninyo ay kaysa si ganito na mananalo, ay ako kunin yan dyan, ay maganda si India, ay mas maganda si ganito. Di ba? Hindi lang naman ganda ang tinitignan eh. Kung ano ba ang purpose nila. And then, yun yung hinahanap, beauty with the purpose. And then, kung sino yung makikita nila dyan, beauty with the purpose, ang organization ang nakakaalam niyan. Kasi, sila naman talaga ang nakakakita niyan. So, tiwala ang kailangan natin ibigay. At, huwag tayong masyadong maging atat. Kakapanalo lang natin ng supranational. Corona yun. Gusto ba ninyo corona uli? So, kung suswertehin, di swerte. Kung destiny, mangyayari. Di ba? So, kung destiny to ni Asia Rose Simpson, madali yun. Kahit ano pang suotin niyang gown dyan, kahit pa nakasaya yan dyan, mananalo at mananalo yan.
Pero syempre, nandoon tayo na sana makuha natin yung corona, di ba? Pero sa nakikita ko naman ay malakas ang laban ng ating pambato. Oho. So ito na nga, marami din na alarma kasi nga sa mga nilalabas na prediction. Oh, okay. So ito, paalala ko sa inyo, kung hindi nakikitang mag-number one dyan ang ating pambato, hindi naman ibig sabihin nun ay maliligwak na tayo. Ayun ay nasa proseso. Dati nga, Diyos ko si Catriona Gray, nalagay lahat sa prediction number one Ano nangyari? Ang ending, di ba? Nga. O, di ba? Hanggang top 5 lang. So, sana abangan na lang natin yung magiging outcome nung proseso. Kasi kahit di naman sa Asia ang sinasabi ni Asia ay nasisiguro ko sa sarili ko na lalaban ako at pinapangako ko sa inyo na ilalaban natin to. At tingin ko naman kay Asia ay sa nakita ko ay yes, prepared siya. Pero sinabi din ni Asia na hindi ko hawak ang magiging resulta ng kompetisyon. Basta ang alam lang daw niya, ibibigay niya yung best niya. And I think, ayun yung pagkatiwalaan natin, na ibibigay niya yung best niya and then bahala na ang result. Kung para sa atin, para sa atin. Kung hindi para sa atin, wala tayong magagawa. But wish all the best. Di ba? Para sa bansa natin at para sa kandidata natin at para sa ating lahat. Wish all the best na sana makuha natin ang corona. At tingin ko naman, may pag-asa. Di ba? So, kasi pag may pag-asa, pwedeng mangyari. Ganon. Wala pang nakokoronahan, guys. Huwag kayong mag-alala. Eto na nga. Oho. So, punta muna tayo dito sa prediction daw ng Missosology. Ito yung unang prediction yata ng Missosology na arrival prediction. So, ibig sabihin, matagal na to. So, ngayon, dito sa arrival prediction, wala dito si Miss Philippines. Ang nandirito ay si Nigeria, si Brazil, and then si Vietnam at saka si Czech Republic. Kung titignan mo, very strong talaga ang mga candidates na to na possible na makarating sa dulo ng competition. Ang top 4 kasi naglabas na nga yesterday ang Miss World ng kanilang format. So, yung format nila is the same last year. Top 40, tama ba? 10, 10, 10, 10. Top 40, top 5, 20, and then top 8, and then top 4. Kung iisipin mo, mahirap. Pero, ang iniisip ko din ay malakas din naman ang pambato natin. So, dito, sa top 4 nila, ng arrival nila, possible na ganito din ang maging resulta. And then, nasan ba dito si Philippines? Wala dito si Philippines. Nasa dulo nata ng mundo. So, yun. So, ako para sa akin, it's okay. Walang problema kung hindi nila, si Philippines nasa ibaba. So, hindi to ang final result. Marami pong pwedeng ipakita si Asia na mag-shine siya like a diamond star more than kay Vietnam. So, maaaring si Vietnam, yes, ang matindi niyang kalaban, or maaaring si Vietnam ay malagay din naman sa bottom. So, good luck. So, wag tayo masyadong, wag muna tayong masyadong ma-alarma. So, yung top 4 naman si Missosology ay si Czech Republic. I think, yes, Czech Republic isa din sa mga malakas. Dyan din siyempre sa Vietnam na nakikita din naman natin na malakas din naman yung laban. Si Brazil, of course, and then si Nigeria. So, possible na ganito ang maging top 5 or top 4 or pwedeng palitan pwedeng mapalitan ni tawag dito ni Vietnam ay si Philippines ang maipalit, di ba? So yun, kaya huwag kayong mag-alala, wala pang nakokoronahan. And then punta naman tayo syempre sa SARS factor. Sa SARS factor, si Vietnam ang nakikita nila dahil sa ito yung nila basihan nila katulad ng mga nangyari noon sa China. Kumbaga parang China ang host country noong 2007 at saka 2012 tapos China ang nanalo. So ganito din daw ang magaganap sa Vietnam. Possible yes, pero possible din no, 'di ba? So sa prediction ni SARS Factor, syempre, ito yung kumbaga analysis niya and then wag kayong mag-alala hindi natin ikamamatay yung magiging resulta, 'di ba? Kumbaga parang okay lang naman sa akin
kung ito yung kanyang prediction, respetohin natin yan kasi ayan yung nakikita niya. So, ang mga nakita niya dito ay ano ba, si Czech Republic, Bolivia, and then Brazil, Venezuela, and Vietnam. Actually, si Venezuela, okay din naman. Pero ang tingin ko kay Vietnam, isa to sa mga hive candidates. But, since na sila ang host country, pinaniniwalaan ko din na yes, pwedeng sila ang manalo, but pwede din na malagay sila sa dulo ng competition. Pero, dahil nga sa ganyan yung naging resulta nila, hindi ako na-alarma na baka ay mawala sa eksena si Miss Philippines. Ay, baka si Miss Philippines hanggang top 8 lang ang marating. Hindi ako na-alarma dyan sa mga pinaglalabas nila at ganun yung tatakbo sa utak ko. I'm very positive para kay Asia Rose Simpson. So, nandoon ako na pinaniniwalaan ko ang bawat eksena niya and then hinihintay ko yung progress kasi nga marami pang mga challenge na magaganap sa kanila dito sa laban nila sa Miss World and then hintayin natin kung ano ang magiging resulta at tignan natin kung ang ating pambato nga ba ay aariba hanggang sa dulo ng kompetisyon. For now, mas kailangan niya ang suporta natin lahat. Mas kailangan niya na maging positibo tayo sa kanyang laban dito sa Miss World. At huwag nating pangunahan ang pwedeng mangyari na maging resulta. Just enjoy and then have fun and then support. Ganon. And of course, yung sa lahat na number one na kailangan nating ibigay, yung trust. Yung tinatawag na tiwala para sa kanyang progress dito sa competition. Alam ko yung iba pinanghihinaan, alam ko yung iba hindi nagtitiwala, alam ko yung iba hindi nagagalingan. Pero ang akin lang ay sana mapag-aralan din natin lahat kung paano nating pagkakatiwalaan ang ating kandidata na lalahok or lumalahok dito sa Miss World, di ba? So, kasi yun naman yung importante na kailangan nating ibigay eh. Hindi kailangan na, alam mo yun, pangunahan, hindi kailangan na parang, ay, puro negatibo na. Tulad yan ang sinabi ko, para ma-enjoy ninyo ang laban ni Asia Rose at ma-enjoy ninyo ang pageant niya, ang kailangan yung gawin ay magtiwala sa kanya. At higit sa lahat, syempre, suporta. Ganon. Panoorin natin. Tignan natin yung progress niya hanggang sa dumating na ang takdang panahon ng kanilang coronation at doon magkakaalaman kung ang pambato nga ba natin may ibubuga o wala. Diba? So, yun lang yun. Kasi may reaction pa naman. At saka na natin pag-usapan yan sa reaction. I-set aside na muna natin yung mga negatibo na yan. Kumbaga, parang dito muna tayo sa sige, kaya yan ang pambato natin at maniwala tayo sa kanya. Gayon ko, ano man yung magiging resulta, saka na natin pag-usapan sa reaction natin. Diba? So, yon nakakaloka kasi maraming panahon na pwede natin pag-usapan yung mga ganyan na alam ba Vietnam, host country ang Vietnam, tapos Vietnam ang mananalo. So, saka na yan pag nakita na natin yung result. Kasi, nagiging unfair din naman tayo sa kanila sa mga sinasabi natin na ganito. Kasi parang na lang din natin sinabi na manduruga sila or parang na rin natin sinabi na ay, nako, niluluto naman yan o lutong Macau yan. Magiging unfair tayo kung ganun tayo mag-isip. Kasi nga, ganun yung lumalabas sa utak natin. So, siguro, hintayin natin yung progress, hintayin natin yung resulta, and then, after ng resulta, doon tayo mag-usap-usap tungkol sa mga mangyayari. But for now, be positive lang muna, maging positibo muna tayo, at ipakita natin yung tiwala at ibigay ibigay natin yung tiwala natin kay Asia Rose Simpson para sa laban niya dito sa Miss World. Diba? Diyos ko, nakakaloka kayo. Parang laging ang laki-laki ng mga taya ninyo kung pumusta kayo. Ano yun? Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Siyempre, dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman
please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.